Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update na pag-uusapan na ngayong gabing ito ay pumapatungkol po dito sa pangbabastos ni Paulo Fuentes kay Bossing. So parang nakakalungkot lang isipin ka-Ochi na noon bata pa itong si Paulo kasama po ni Bossing sa isang proyekto. Tapos ayun, nga naman, trabaho nga naman na ka-OG, pera versus pinagsamahan. So, ang hirap din pala ka-OG no, na ikaw ay nasa ganitong klase ng industriya ka-OG. So, mabangga na ang mababangga at wala nang pakialaman sa emosyon na professionalism lang. Kasi yun yung katwiran ni Paulo Fuentes guys no? But anyway, bago natin yan pag-usapan, magandang gabi po sa lahat. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. And syempre, ito po ka-OG ang ilan sa mga kaganapan kanina sa EAT na kung saan sa pagbabalik ni Atasha parang hindi po siya nanggaling sa sakit. So may mga nagtatanong kung ito po ba ay recorded or live ka-OG, pero Friday po ngayon so inaasahan natin na live po ito ka-OG, pero ayun nga sana lagi po nating makita itong si Atasha sa Itbulaga dahil namimiss po agad siya talaga ng mga tao. Inaasahan po kasi talaga ng marami na sa 2024 pa natin po siya makikita, pero ayun nga, at least diba masaya po tayo na sa kanya pong pagbabalik, na-miss po talaga siya ng mga legit Adarikad. So, nawa tuloy-tuloy po natin ulit siyang makita, ka-OG, bukas at sa mga susunod pong araw. And hoping kung may sakit po talaga siya, ay gumaling na po agad-agad. Ako kasi na magkasakit ako. Inabot ng 3 linggo. Grabe nga naman yon. Anyway guys, para naman sa mga naghahanap po parate kay Alden Richards. Kasi po pwede pa daw mag-guest, habol pa si Alden na makapag-guest sa EAT. Hanggat wala pang Pasko, hanggat hindi pa napapanood ang kanyang movie ka-OG na Family of Two with Miss Sharon Cuneta. Nako, sinasabi ko na po sa inyo, ay wag na po dating asahan. Sapagkat, ano na nga nagpaalam na nga daw po ito pero hindi pinayagan. So, ano po yung reasons pa para atin pong intayin sa Alden Richards. And sa mga nagsasabi na buti pa si Sharon, may utang na loob, kasi po hindi naman siya exclusive contract nga rin sa GMA7. Unlike Alden, ang hirap din talaga ng sitwasyon ni Alden Richards ka-OG. So, i-appreciate na lamang din natin na hindi natin siya nakikitang tumatapak dito sa Tape Inc. Although, nung gala night dati, nung nakaraan, may nagpa-picture pa talaga ang mga executives ng Tape Inc. sa kanya. So, sabi dito ni Miss Antea, si Bandal, di naman contract star si Sharon sa GMA. Diyos ko naman, bakit ba pinagpipilitan yung i-guest si Alden? Di pwede. Hindi talaga. Diyos ko po, Rude. So, ayun na nga ka-OG. Sana, yung mga umaasa pa sa ngayon ay nakakalungkot man. Gustuhin man talaga natin. Pero wala pong tayong magagawa. Matagal pa po ata ang contract na yan ni Alden sa GMA Network. And kay Bossing naman na po nang galing kay Tito Sen na maganda namang kausap itong si Alden Richards talaga. Yun nga lang, wala ta siyang magagawa kasi may contract. Sabi nga ni Tito Sen noon, kung wala lang contract si Alden sa GMA Network, baka nga kasama nila, diba? Pero may contract kasi siya. Maayos naman daw kausap itong si Alden Richards. Yun din ang sabi ni Mama Alan nitong nakaraan na wala naman daw kasing magagawa si Alden and wala naman silang tampuhan, nauunawaan nila 101% si Alden Richards and yung friendship nila kailanman hindi po yun magbabago. Samantala, sabi naman ni Mr. Peace, mga ka-Peacer at ka-Legitaricans, nagsama ang dalawang utak, isang motivational speaker kuno na di ka mamomotivate at isang page na may saltek. Tandaan nyo, ang nagpapayaman sa tape ay ang Itbulaga ni Joey De Leon at ang TVJ. Matagal na silang nanamasa
ngayon, TVJ naman. Nananasa, ano yun? Nanamasa, ngayon TVJ naman ang dapat makinabang sa ginawa nila. So, ang tinutukoy nga po kasi niya dito ay yung pro-tape vloggers and saka si Rendon na kung saan ay nagsama pa talaga. Kukuha na lang kasi ng kakampi. Doon pa daw, si Rendon pa, yung isa pa rin daw pong ubob. Kung hindi lang sana nila trinidor ang tatlo, edi sana okay pa rin sila at kumikita. Pasalamat kayo sa TVG at mabait yan. Nasunod sa due process. Matuto kayong respeto sa original na may-ari ng Itbulagada. Yung ano po kayong emoji po yun, nakatirik kasing mata. Kaya sana makaintindi kayo. Huwag puro putak, gumamit ng utak. Huwag maging bobo tulad ng dalawang ito. Sa mga kagaya nito, huwag kayong maniwala sa mga tulad nito. Magagaya lang tayo sa mga ka-TENG-han ng mga ito. #respect, #wag bobo, #respect TVJ, #TVJ wins. Samantala, narito naman daw po ang grand launching ng Itbulaga na dapat po nating abangan. Sa TV5 daw po ito ngayong Enero 2024. So ano kaya itong pasabog ng TVJ sa grand launching ka-OG? And bilang isang legit records na tuwang-tuwa na naipanalo ni Joey De Leon, ang trademark na Itbulaga, nag-iintay rin po talaga tayo ng isa pong bonggang celebration for Itbulaga homecoming. So, hindi man sobrang bonggang-bongga. At least, meron po tayong celebration ka-OG, di ba? Kagaya ng bagong logo, kanta, o di kaya pa-cake na naman ulit ka-OG. Or di kaya ay pa-mini concert with Karen Ace Troupe, di ba, mga ka-legendary kids. And dance prod with E80 Girls. Nakakaabang po yon. Of course, si Maine Mendoza, alam naman po natin kapag nag-dance prod yan ay talagang solved na ang tanghalian po natin. So, kahit yung mga ganon ka-OG, no, sa 2024. Samantala, sabi dito, hanggat may bata, may Itbulaga, totoo po yan. Tunay ngang napakabait ng may kapal. Ibinigay niya sa nararapat ang tunay na may-ari ng pangalang minahal ng mga Pilipino tuwing pananghalian sa loob ng 4 na dekada at sa mga darating pa. Abangan ang grand launching ng Itbulaga sa TV5 ngayong Enero 2024. And yun nga, sana po may pa-mini concert po sila. Samantala, narito naman nga ang pambabastos di umano ni Paulo Fuentes kay Bossing Vic Soto. Nalulungkot po ang ilan. Bakit mas pinili yung offer ng Tape Inc. And okay naman daw po sana na kung magtrabaho na lang. Pero yung paringgan na bastusin ng TVJ ay hindi daw po at maganda at hindi daw po talaga dapat at hindi raw po talaga tama. So, sana trabaho na lang. Mag-entertain na lang kung yun talaga ang gusto. Pero bastusin pa ang TVJ. Doon pa nga lang sa tinanggap nilang offer ay pangbabastos na daw yon sa original host. Pero yung panindigan pa talaga, ka-legendary guys, ay ine-expose lang daw po talaga ang tunay niyang ugali. Pero napansin ko lang, medyo mahirap pala talaga yung naka-long sleeves ka lagi, ano. Kaya pala pag madalas... Parang ano dito, may tropical. Pero ibang datingan mo. madalas, kaya pala madalas pag nakaganito ang outfitan, nakaupo ka lang. Hindi mahirap yung nakatayo ka, yung pagkalaw-galaw. Mahirap eh. Now I understand. Pero, it doesn't mean I will do it. Tatayo pa rin ako. Ready! Meron pa, ano? Vic, Oo. huwag kang maupo. Ito na po, nakatayo na po. Ang email po ay galing po.
Samantala, sabi dito ni Sir Roy Michano Mogol, yung sinasabi na Attorney Maggie na registered pa din sila sa website ng IPO, bakit wala silang nilalabas o pinupost sa page ng Tape Inc. Saka wala din nilalabas ang IPO kung talagang registered pa sila. So, about nga po dito no, na sinasabi ni Attorney Maggie na registered pa sila sa website ng IPO. Pero hindi po nila dinadaan sa kanila pong page. Nakita ko ito sa ProTape page kay Procnoy. Dito ko siya unang nakita kasi meron siyang announcement. Makakausap daw ng mga tao ang attorney ng Tape eksklusibo sa kanyang page. Pero kinabukasan naman, wala naman pong ipinakita na makakausap itong si Attorney Maggie. Naglabas lang siya ng mga patunay kuno na nananatiling nasa Itbulaga ng Tape Inc. ang registration. Nananatiling pending daw ang registration ni Henyo Master Joey De Leon. So, doon nila nilabas. Meaning, sa mga pro-tape pages lang nila pinapapost, pero sa kanilang main na Facebook page wala po, ka-OG. So, ilan lang yan sa napapansin ng mga netizens kagaya ni Sir Roy Michano Mogol. Samantala, sabi naman dito ni Sir Noli Del Rosario, ang Pure Gold kasi nag-advance na sa Tape Inc. hanggang 2025. Panahon pa ito ng TVJ. So, tatapusin na lang daw nila ito. Dahil nasa kontrata na as for Miss co-owner ng Pure Gold. Basag dito mga tape fanatics. Kaya nga pinagmamalaki pa nila na mayroon daw pong darating sa 2024. Si Aling Puring, dapat daw pong abangan yan. Pinagmamalaki po nila na dagsa ang kanilang advertisers. Tapos, sa Aling Puring, kanila pong pagmamalaki, loyal po ito sa TVJ. Grabe nga naman. Sabi naman ni Jose Neri, pinapalakas lang nila ang loob ng mga supporters nila na may pag-asa pa. Hello! Asa pa kayo. Yun, natumbok nyo guys. Natumbok nyo. Ito yung nais kong sabihin talaga nung nakaraan na ginagawa lang po nila ito para anuhin yung mga tao na may pag-asa pa na para isipin na ang TVJ ay talo, na sila ang panalo, na sila ang nasa tama, sila ay may laban, na sila ay malakas ang laban, ganon. Pero, maybe sinasabi nga lang po talaga na ito para palakasin ang loob ng kanila pong mga supporters. Kasi, sa mga balita po talaga ngayon, halos lahat ay panig sa TVJ, halos lahat ay talaga ng mga good news at umaayon lahat sa TVJ ka-OG. Kaya kung mananahimik sila, ay tuluyan po talagang manghihina at mawawala ng pag-asa kanilang fans. Kagaya noon, ng TVJ fans din naman dati. Naalala niyo po ba namang kasagsagan ka-OG ng balita na ay, na-registered for 10 years. Na-renew ng IPO for 10 years ang kanila pong trademark na Itbulaga. Sinundan pa ng nakuha ng Tape Inc. ang YouTube channel, Collegiate Tarical. Sinundan pa ng balitang hindi raw po, or kumbaga ay meron pang balita pala. Meron pang balita na kinancel yung hearing nila Tito Sen dati. Kasi late daw nakapagpasa, ganun. So, marami din naman ang nanghina na mga TVJ fans. Pero, natural na reaction lamang po ito ng mga fans na kung saan, teka, parang malabo parang masakit naman talaga siya sa dibdib. Pero ka-OG, hindi naman ibig sabihin ay sumuko sa pagsuporta sa TVJ. And ito siguro yung ginagawa nila kasi yung kanila naman pong fans, yung Tape Inc., yung fans nila, ay hindi naman po solid. So kapag nanghina pa ang mga yan, lalo po silang mawawala ng supporters. Kaya naman siguro pinapalakas nga po nila ang kanilang loob na may pag-asa pa. Pero yun nga, hello, asa pa kayo. Sabi dito ni Jose Neri. So, kayo ba ka-OG ang inyong masisay about dito? Pa-comment lang po sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.